Nagsimula ang kwento sa loob ng isang eroplano kung saan nakasakay ang isang 10 taong gulang na batang babae na si Yu. Ang sitwasyon ay nagbabago nang ang eroplano ay nakakaranas ng matinding turbulence. Isa sa mga piloto ay nahimatay at ang sitwasyon ay nagiging kritikal. Ang flight attendant ay agad na dinala ang isang lalaki upang tulungan ang walang malay na piloto. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos si Yu ay sumunod sa kanila bitbit ang isang pulang malita na puno ng mga surgical tools. Katulong lang pala ang lalaki at ang tunay na surgeon ay ang batang babae. Nagulat ang isa sa mga piloto at nahihirapang paniwalaan na ang isang bata ay isang surgeon. Mabilis niyang sinuri ang piloto at natuklasan ang isang barre sa kanyang airway. Gumawa siya ng isang paghiwa sa leeg ng pilot at nagpasok ng isang tube. Sa ilang sandali matapos ang piloto huminga muli, ang lalaking laging kasama ng bata ay humihiling sa crew na pumirma ng isang confidentiality agreement tungkol sa pagkakakilanlan ni Yu. Si Yu ay hindi isang ordinaryong bata, ngunit isang henyo na may higit sa average na mga medikal na kasanayan na kilala bilang Dr. Chocolate, kasama ang kanyang mentor na si Noda. Gusto nilang alamin ang katotohanan sa pagkamatay ng mga magulang ni Yu. Ang dalawa ay nagsama sa mapanganib na mga operasyon kapalit ng 100 milyong yen. Isang kasunduan sa pagiging confidential at si Yu kahit nakilala bilang ang doktor na may pinakamahusay na mga kasanayan sa mundo. Ang tunay na pagkakakilanlan ng Dr. Chocolate ay nananatiling isang misteryo. Sinubukan ng marami na aklasan kung sino talaga ang Dr. Chocolate ngunit walang nagtagumpay. Isa sa kanila ang isang mamamahayag na nagngangalang Okuzumi na pinaghihinalaan niya na si Noda ay konektado kay Dr. Chocolate. Dahil sa eroplano ay hindi niya sinasadyang nakita ang prosthetic na kamay ni Noda, isa sa mga katangian ng Chocolate Doctor. Isang araw isang matandang lalaki ang natagpuang walang malay matapos makipagrelasyon sa dalawang babae. Nakipag-ugnayan ang anak nito sa Chocolate Doctor, nang hindi nagtatanong tungkol sa kalagayan ng pasyente agad namang sumang-ayon. Na may mga kondisyon, magbayad ng 100 million yen ng advance, at mag-sign ng confidentiality na kasunduan at magbigay ng pinakamagandang tsokolate. Upang may sigawa ang iligal na operasyon na ito, si Noda ay nagre-recruit ng 6 na miyembro na may iba't ibang background at bihasa sa larangan ng medikal. Nangangako si Noda ng bayad na 10 milyong yen para sa bawat operasyon. Ang mga taong kanyang ni-recruit ay si Unagi, siya ay may essential skills sa operation dahil sa pagiging nurse. Pangalawa si Zandaka, isang anesthesiologist na gusto ang pera. Pangatlo si Girobaruto, isang clinical engineering specialist. Siya ang magdidisenyo ng mga kagamitang medikal na kailangan sa operasyon. Pang-apat ay si Awari na isa ring radiologist na eksperto siya sa pagbabasa ng mga resulta at mga diagnosis. Ikalima ay si Ashio na may pambihirang memorya. Pang-anim ay si Degawa, isang mabait na voluntaryo na isa ring medical lab technician. Sa kasalukuyan si Noda ay muling binabasa ang isang artikulo tungkol sa insidente ng pagsabog na ikinamatay ng mga magulang ni Yu. Maraming tao ang itinuturing na ang insidente ay isang trahedya na aksidente. Subalit mayroong isang artikulo na nagmumungkahi na ito ay pagpatay. Nakipagkita si Noda kay Okuzumi upang magtanong patungkol sa kanyang artikulo. Sa kanilang pagpupulong si Okuzumi ay hindi nagpakita ng kasiya siyang sagot. Si Okuzumi ay naghinala na si Noda ay ang Dr. Chocolate, kaya sinubukan niyang mangalap ng higit pang impormasyon. Noong gabing iyon ay nagtipon si Noda at ang 6 na iba pang miyembro ng koponan upang talakayin ang kanilang unang operasyon. Ang kanilang pasyente ay isang miyembro ng parlamento na dumanas ng pagdurugo sa utak. Ito ay napakahirap na operasyon. Dahil kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring makapinsala sa utak ng pasyente. Sa Japan 30 lamang na mga doktor ang may kakayahang magsagawa ng naturang operasyon. Pagkatapos matugunan ang lahat ang mga kondisyon, si Noda at ang kanyang koponan ay pumasok sa operating room. Nang magsimula na ang operasyon ay biglang lumitaw ang isang bata na ikinagulat ng lahat. Dahil ang bata ay ang Chocolate Doctor na nangunguna sa operasyon. Hiniling ni Yu sa koponan na tumutok sa operasyon. Sa kanyang mga pambihirang kakayahan binuksan ni Yu ang bungo ng pasyente. At mahusay na pinamunuan ang operasyon. Ang bawat miyembro ng koponan ay namangha. Sa panahon ng operasyon ay naalala ni Noda ang isang kaganapan mula 2 taon na ang nakakaraan. Sa oras na iyon ay may isang party sa bahay ni Yu, tila napakasaya na ang kanyang ama ay isang henyong heart surgeon at ang kanyang ina ay isang mananaliksik. Si Yu ay isang bata na mas gusto ang panunood ng mga video sa pag-opera at pagbabasa ng mga medikal na libro. Gayunpaman,
isang napakalaking pagsabog ang naganap sa party room dahil sa pagtagas ng gas. Bago ang pagsabog nakita ni Yu ang isang kaina-hinalang lalaking nakamaskara at napansin niya ang tato sa kanyang braso. Nang makitang walang malay ang kanyang mga magulang si Yu ay umiiyak, ngunit nang lalapit na siya sa kanila ay biglang dumating si Noda at inilayo si Yu nang napagtanto na may nagtangkang pumatay sa kanya. Habang tumatakas napansin ni Yu na ang kanang kamay ni Noda ay may matinding paso. Sa pagsuri ni Yu ay patay na pala ang kamay ni Noda at kailangan ng agarang pagputol. Pinutol ni Yu ang kamay ni Noda gamit ang mga surgical tools na dala niya. Sa kasalukuyan noong panahon ng operasyon na natanggap ni Noda ng isang tawag mula kay Okuzumi. Isiniwalat ni na ang mastermind sa likod ng pagsabog ay isang politiko. Ang motibo ay ang kanyang ama ay gustong magulat ng sabuatan sa pagitan ng isang pharmaceutical company at isang politiko. At lumabas na ang politiko ay ang pasyente kung saan si Yu ay kasalukuyang inooperahan ito. Nang napagtanto ni Yu na ang pasyenteng iniligtas niya ay ang pumatay sa kanyang mga magulang. Hiniling ni Yu sa pasyente na ibalik ang kanyang mga magulang. Kahit na halos ihinto ang operasyon upang hayaan ang pasyente na mamatay. Gayunpaman pagkatapos makatanggap ng payo mula kay Noda at naaalala ang kanyang mga magulang. Na nagtuturo na ang isang doktor ay dapat magligtas ng mga buhay anuman ang mga maling ginawa nito. Nagpasya si Yu na ipagpatuloy ang operasyon, matagumpay na natapos ang operasyon. Ipinaalam ni Noda sa kliyente ang tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang ama sa pagsabog 2 taon na ang nakakaraan. At sinabihan siyang umalis sa halalan sa pamumuno ng partido. Pagkatapos si Noda ay namahagi ng 10 milyong yen sa bawat miyembro ng koponan. Binigyan din ni Yu ang bawat isa sa kanila ng isang piraso ng tsokolate. Ilang sandali matapos dumating ang mga pulis at mabilis silang umalis. Pagkatapos makumplito ang pangalawang operasyon ay inimbitahan ni Yu ang lahat ng mga miyembro ng koponan. Sa sandaling ito nalaman nilang hindi si Yu pumapasok sa paaralan sa nakalipas na 2 taon. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming pera si Yu at si Noda ay walang permanenteng lugar na matutuluyan at madalas na natutulog sa kanilang sasakyan. Isang araw si Noda ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang mahinhin na babae. Ipinadala niya ang kanyang mga medikal na record na nagpahayag na siya ay may isang adrenal tumor. Pinabayaan na siya ng ibang mga doktor na sabihin wala na silang magagawa. Kaya ang huling pag-asa niya ay ang chocolate doctor. Gayunpaman matapos malaman ang tungkol sa 3 kondisyon na dapat ipahiwatig, ay tila nabigla ang kliyente ng 100 milyong yen na cash at confidentiality agreement at masarap na tsokolate. Nang tasahin ni Noda ang sitwasyon ng kliyente na naisip niya maaaring siya ay isang empleyado na kumikita ng 200,000 yen sa isang buwan. Tila imposible para sa kanya na magbayad ng higit sa 100 milyong yen. Pagkatapos makatanggap si Noda ng nakakagulat na balita mula kay Okuzumi na ang miyembro ng parliament na kanilang naligtas ay natagpuang patay. Ang kakaibang bahagi ng kaso ay ang anak ng biktima ay biglang nawala at hindi makontak. Noong hapong iyon nagkita si Noda at Okuzumi na pag-usapan nila ang pagkamatay ng biktima na pinaghihinala ang hindi pagpapakamatay ang nangyari. Inihayag ni Okuzumi na siya ay nagsulat ng isang artikulo na nagmumungkahi na may ibang tao sa likod ng pagsabog 2 taon na ang nakakaraan. Upang makuha ang tiwala ni Okuzumi, si Noda ipinakita sa kanya ang video ni Yu na anak ng heart surgeon na idineklara na nawawala pagkatapos ng pagsabog. Sa video na binanggit ni Yu na nakausap niya ang salarin at nakita pa niya ang mukha nito. Ipinaliwanag ni Noda na dinala niya si Yu sa Singapore para protektahan siya mula sa killer. Umaasa si Noda na sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng sikretong ito, si Okuzumi ay magbabahagi ng impormasyon tungkol sa ibang taong sangkot sa pagsabog 2 taon na ang nakakaraan. Kinabukasan ay pumunta si Okuzumi sa isang punong tanggapan ng gang upang makilala ang isang lalaki na binanggit niya sa kanyang artikulo bilang sospek sa pagpatay sa heart surgeon. Gayunpaman ay binati siya ng isang babae na kasuot ng kimono, siya pala ang pang-4 na henerasyon na pinuno ng grupong mafia. Inamin ng babae na ang lalaking hinahanap niya ang may kasalanan sa kasong iyon. Ngunit binigyang diin niya na ang kanilang mafia group ay hindi sumusuporta sa pagpatay. Kaya pinutol nila ang relasyon sa lalaking iyon. Pagkatapos umalis si Okuzumi, ang babaeng leader, ay bumalik muli ang sakit nito. Siya pala ang babaeng nakipag-ugnayan kay Noda na humingi ng tulong sa panahong siya ay tinuturing na isang ordinaryong babae na may monthly income na 200,000 yen. Subalit nagulat ang babaeng leader nang bigyan siya ng kanyang mga nasasakupan ng 100 milyong yen. Yumuko sila at nakiusap sa kanya na gamitin ang pera upang gamutin ang kanyang karamdaman.
Dahil siya ay isang mahalagang tao sa kanila at itinuturing na bahagi ng kanilang pamilya. Noong gabing iyon ay ipinaalam ni Okuzumi kay Noda na si Soeri ang nasa likod ng pagsabog 2 years ago. Gayunpaman si Soeri ay pinatalsik sa kanyang grupo at hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Ang boss ng mafia group ay humingi pa ng paumanhin sa pagkakasangkot ng dating miyembro sa insidente. Ilang sandali tinipon ni Noda ang kanyang koponan para sa isang emergency na pagpupulong. Pinag-usapan nila ang kanilang pinakabagong pasyente, isang babae na nagdurusa sa isang adrenal tumor. Ang operasyon na ito ay napakataas ng panganib lalo na may matinding pagdurugo. Nang dumating sila sa lugar ay laking gulat nila nang makitang ang pasyente na inaakala nilang isang ordinaryong babae ay pinuno ng isang mafia group. Pagkatapos matugunan ang lahat ng mga kinakailangan ng medical team, inihatid ang kupunan sa silid ng pasyente kung saan may kasamang 100 million yen. Subalit biglang nagulat ang mga miyembro ng mafia nang malaman na ang mag-oopera sa kanilang leader ay hindi si Noda kundi isang 10 anyos na babae. Gayunpaman ang babaeng leader mahinang humiling sa kanyang mga nasasakupan na magtiwala sa batang doktor. Sa wakas ang operasyon ay nagsimula upang alisin ang adrenal tumor. Si Yu ay nagpapakita ng kanyang kahangahangang kasanayan sa pag-opera gaya ng dati. Isang malaking kaguluhan ang sumabog sa labas ng silid sa gitna ng operasyon. Ang isang lalaking nagngangalang Soeri ay nagpakita na nagdulot ng kaguluhan. Sa kabila nito ay nanatili kalmado si Yu at inutusan ang kanyang koponan na tumutok sa operasyon. Buti na lang nasupil ng mga miyembro ng mafia si Soeri at natapos ang operasyon. Nakumpirma nila sa pamamagitan ng tato sa kanyang braso ito ay lumabas na si Soeri din ang pumatay sa Member of Parliament na natagpuan. Nang tanungin ni Yu kung sino ang nag-utos sa kanya na gumawa ng krimen, ay biglang narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis. Nag-impake ang team at mabilis na tumakas gamit ang van. Ngunit bago umalis ay nilapitan ni Yu ang babaeng leader na nagkamalay at taos-pusong nagpapasalamat sa kanya para sa dandelion na tsokolate mula sa San Francisco. Nang maglaon si Yu ay napakasaya na nakilala ang kanyang mga bagong kaibigan sa kanyang bagong paaralan. Habang si Noda ay nakatanggap ng nakakagulat na impormasyon mula kay Okuzumi na si Soeri ay naaresto matapos salakayin ang mafia. Ang impormasyong ito ay naging mas maingat si Noda dahil si Soeri ay isang mapanganib na tao na may kaugnayan sa maraming krimen. Isang araw nakatanggap si Yu ng isang imbitasyon mula sa kanyang paaralan tungkol sa isang paparating na pagbisita sa klase na inaasahan ng kanyang mga magulang ay dadalo. Natarante si Yu dahil hindi niya alam kung sino ang maaaring kumatawan sa kanyang mga magulang. Si Owaray na miyembro ng koponan ang nag-anunsyo na siya ay napili upang gumanap bilang pambungad sa isang palabas sa TV na stand-up comedy. Inimbitahan niya ang buong koponan na pumunta at panoorin ang kanyang pagganap. Sa una lahat nag-alinlangan dahil kadalasan ay hindi masyadong nakakatawa ang mga biro ni Owaray. Pero nang malaman nilang dadaluhan din sa event ang sikat na idol group na world class, agad na lumakas ang kanilang excitement lalo na para kay Girobaruto na fan ang idol group. Dumating sila sa lugar kung saan gaganapin ang event. Sa kabilang silid nag-e-ensayo ang boy band world class. Pero ang isa sa mga member na si Andy ay nakararanas ng pananakit ng ulo. Binanggit ni Andy na regular migraine lang ito. Biglang nag-collapse si Andy nang pumunta siya sa banyo para uminom ng gamot at may iba na nagsipa ng gamot niya. Sa ibang lugar si Yu at ang iba ay dumating sa studio para panoorin si Owaray. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nilang wala si Zandoka. Si Zandoka ay nakikipag-usap sa kanyang dating asawa sa isang kalapit na kainan. Doon ay napag-alaman na si Zandoka ay naging may utang sa ama ng dating asawa dahil sa pagsusugal. Ngunit ngayong si Zandoka ay may mataas na sahod sa trabaho. Nangako siyang babayaran ang utang kasama na ang interes. Samantala sinimula ni Owaray ang kanyang pagganap sa lokasyon ng paggawa ng pelikula. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga jokes ay hindi nakapagpasaya sa mga manunood. Walang sino man ang tumawa at ang palabas ay kailangang ihinto. Dahil si Andy na isang miyembro ng boy band world class ay naiulat na nawawala. Dahil nabigo ang pagganap ni Owaray siya ay humingi ng tulong sa paghahanap kay Andy. Inilarawan siya ni Girobaruto dahil hindi nila kilala si Andy at si Andy ay nagdusa ng migraine. Si Ashley na may photographic memory na agad na naalala na nakakita siya ng isang tableta sa sahig habang papunta sila sa studio. Nang inspection nila ito pala ay isang opioid. Hindi isang regular na gamot para sa migraine.
Dahil ang tableta ay natagpuan malapit sa banyo ay mabilis nilang sinuri ang lahat ng mga pinto sa banyo at natagpuan si Andy na nasa isang concerning condition. Hindi pala nakakarinig ang isa sa tenga ni Andy at naghinala si Yoon na may tumor sa utak si Andy. Maya-maya lang ay dumating ang mga kaibigan ni Andy kasama ang manager niya. Laking gulat nila nang marinig si Yoon na huwag galawin si Andy para maiwasan ang karagdagang pinsala sa utak. Pagkatapos malaman na aabutin ng 30 minuto bago dumating ang ambulansya, nagpasya si Yoon na magsagawa ng emergency procedure sa mismong lugar. Ang desisyong ito ay nagdulot ng debate, dahil ang mga kaibigan ni Yoo ay nag-aalala na ang kanyang pagkakakilanlan bilang chocolate doctor ay malantad lalo na't wala si Noda. Gayunpaman inuna ni Yoo ang kaligtasan ni Andy. Kaya pinilit niyang ipagpatuloy ang pamamaraan. Dahil hindi available ang mga kinakailangang kagamitan, nagpasya si Yoo hindi gawin ang kompletong operasyon sa pagtanggal ng tumor. Ngunit upang maubos lamang ang cosmofluid na naglalagay ng presyon sa utak ni Andy. Si unahin na nagpanggap na isang doktor, pagkatapos ay ipinaliwanag sa manager ni Andy na si Andy ay may hydress at kailangan ng operasyon. Noong una ay nag-alinlangan ang manager ni Andy dahil binanggit ng dating doktor ni Andy na si Andy ay may regular na tumor lang sa utak. Ngunit nagulat ang kaibigan ni Andy sa diagnosis kaya mabilis nilang hinimok si unahin na iligtas si Andy. Pumayag si Unagi ngunit bilang kapalit ay hiniling niya sa kanila na maghanda ng masarap na tsokolate. Mabilis nilang dinala si Andy sa isang lugar na parang bodega. Si Giroboruto at Owaray ay naghanap ng mga gamit na magagamit nila sa operasyon. Tulad ng power drill, straws, plastic cups at iba pa. Nakipag-ugnayan din sila kay Zandaka, dahil kailangan nila ng anesthesiologist. Pagkatapos ma-anesthetize si Andy ginawa na nila ang procedure para ma-drain ang fluid nito sa utak. Si Yoo ay naglagay ng straw para tanggalin ang likidong o dumidiin sa utak. Matapos maubos ang likido, bumukas ang mga mata ni Andy. Ngunit biglang nag-convulse si Andy at lumakas ang tibok ng puso niya na lumikha ng tense. Nangyari ito dahil naubos ang fluid sa utak. Mabilis ni Yoo na pinapalitan ang ilan sa fluid hanggang sa maging matatag ang kondisyon ni Andy at sa huli ay matagumpay ang operasyon. Pagkatapos ng operasyon binigyan sila ng manager ni Andy ng chocolate cake gaya ng ipinangako. Sa labas ng gusali ay lumitaw si Noda na humihingal, agad niyang sinaway ang koponan sa pagsasagawa ng operasyon nang walang pahintulot niya. Mahigpit na idiniin ni Noda na hindi niya papayagan si Yoo na maging isang ilegal na doktor dahil responsibilidad niya ito. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito taos-puso si Yoo na humingi ng tawad kay Noda. Noong gabing nakausap ni Yoo si Noda tungkol sa personal na doktor na gumamot sa pasyente at kaibigan pala ng ama ni Yoo. Samantala si Noda ay nakatanggap ng mensahe mula kay Okuzumi na naglalaman ng larawan ni Soeri kasama ang isang doktor. Nagtaka si Noda kung ano ang nangyayari sa likod ng lahat ng ito. Kinabukasan nagdaos ng class visit event sa paaralan. Si Yoo nakaramdam ng inggit na makita ang kanyang mga kaklase kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit bigla siyang nagulat sa pagdating ng 6 na miyembro na dumating upang suportahan siya. Sinabi ni Yoo na sila ay ang kanyang pamilya sa harap ng klase. Ipinahayag ni Yoo ang kanyang pangarap na tumulong sa maraming nasugatan at may sakit. Binanggit din niya ang tungkol sa isang taong laging pinapagalitan siya. Ngunit tinutulungan din siya sa mga kritikal na sitwasyon. Isang taong pinakamahalaga at natatanging tao sa mundo. Sa hospital si Dr. Kitazawa nakatanggap ng balita na ang pasyenteng inoperahan nila sa appendicitis, 9 na buwan na ang nakakaraan, ay na-diagnose na may pancreatic cancer na nangangailangan ng agarang operasyon. Napagtatanto niya ang kahirapan at panganib sa operasyong ito. Naramdaman ni Dr. Kitazawa na hindi niya ito magagawa, dahil ang buhay ng pasyente ay maaaring nasa panganib. Ang kanyang assistant pagkatapos ay iminungkahi na humingi sila ng tulong sa chocolate doctor. Nakipag-ugnayan si Dr. Kitazawa kay Noda, at matapos ipaliwanag ang history ng pasyente. Nabigla siya sa pagdating ni Noda, iniisip ni Dr. Kitazawa na si Noda ang chocolate doctor. Nang napagtanto na ang reputasyon ng hospital at ang posisyon ni Dr. Kitazawa ay nakataya, nag-alok si Noda ng alternatibong bayad. Sa isang kondisyon ay dapat sabihin sa kanya ni Dr. Kitazawa ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kaso ng pamilya ni Yoo. Nang maglaon si Noda at ang kanyang team ay tinalakay ang operasyon para sa pasyenteng may pancreatic cancer. Subalit nagkaroon ng malaking problema. Kinailangan nilang pagtakpan ang pagkakamaling medikal na ginawa ng kanilang kliyente. Si Unagi ay hindi sang-ayon dito,
Ngunit nagdesisyon si Noda na pinaalis si Unagi at inutusan siyang pumirma sa isang confidentiality agreement at umuwi. Nag-aatubili na pinirmahan ni Unagi ang kasunduan at umalis na may halo-halong emosyon. Sa kanyang silid ay nakaramdam ng matinding problema si Unagi. Nakipag-ugnayan siya sa ospital kung saan siya dating nagtatrabaho at nagpahayag na bumalik. Ipinaliwanag ni Noda kay Yu kung bakit pinaalis si Unagi. Dahil alam ni Noda inalok si Unagi na bumalik sa hospital dahil sa bagong direktor. Si Unagi ay nagtrabaho doon sa loob ng 25 taon. Sinadya ni Noda na tanggalin siya sa trabaho para makabalik siya sa trabaho sa hospital. Sa kanyang pag-uusap ipinahayag ni Yu ang kanyang pagnanais na malaman ang higit pa tungkol sa pagkamatay ng mga magulang nito. Kinabukasan sa wakas ay nakilala ni Yu si Okuzumi. Sa sandaling ito nangako si Okuzumi na tutulong sa pagtuklas ng kaso 2 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, gusto ni Yu malaman kung ano ang inaasahan ni Okuzumi bilang kapalit. Nang isang misteryosong ngiti, ipinahayag ni Okuzumi na gusto niyang malaman ang pagkakakilanlan ng chocolate doctor na ikinagulat ni Yu. Ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado at kumilos tulad ng isang regular na bata upang maiwasan ang paghihinala. Naghinala sila na si Dr. Kitazawa ay maaaring may kinalaman sa insidente 2 taon na ang nakakaraan lalo na pagkatapos makita ang isang larawan ni Dr. Kitazawa kasama si Soeri. Gayunpaman nakaramdam si Yu ng pagdududa dahil si Dr. Kitazawa ay isang malapit na kaibigan ng kanyang ama. Samantala bumalik si Unagi sa hospital kung saan siya nagtatrabaho, gayunpaman pagdating sa meeting room ay nadismaya siya. Dahil pinapirma siya ng mga doktor sa isang confidentiality agreement na pumipigil sa kanya na ilantad ang mga medical error ng hospital. Lumabas na si Unagi ay natanggal sa trabaho noon dahil sinubukan niyang ibunyag ang isang medikal na pagkakamali na humantong sa pagkamatay ng isang pasyente. Nagpa siya si Unagi na umalis at hindi na bumalik sa trabaho sa ospital. Nang gabing iyon ay nakatanggap si Noda ng isang agarang tawag mula sa isang kliyente na nagsasabi na ang isang pasyente ay naka-schedule para sa operasyon sa susunod na araw. Nakararanas ng matinding pananakit ng tiyan at kailangan ng agarang operasyon. Mabilis silang naghanda at nagtungo sa kinaroroonan ng kanilang van. Palihim silang pumasok sa hospital at dinala ang pasyente sa operating room. Gayunpaman bago sila nagsimula ay nabigla si Dr. Kitazawa nang malaman na ang chocolate doctor na inakala niya ay si Noda ay isang 10 taong gulang na batang babae. Si Yu ay bumati kay Dr. Kitazawa at sabik na naghihintay ng regalong tsokolate mula sa kanya. Habang papunta sa operating room ang kanilang elevator ay biglang nag-malfunction. Napagtanto ni Yu na wala silang sapat na oras kaya't inoperahan niya ang pasyente sa elevator. Nang marinig ang desisyong ito ay mabilis silang naghanda para simulan ang operasyon. Ngunit sa panahon ng operasyon ay nagkaroon sila ng problema dahil nakalimutan ni Ashio na dalhin ang monofilament sutures na napakahalaga para sa operasyon. Buti na lang at mabilis na nag-improvise si Giroboruto sa paggamit ng isang pile ng kanyang buhok. Pagkatapos maalis ang tumor ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagdurugo mula sa isang ugat. Sa wakas nagsimulang gumana muli ang elevator, nang nagbukas ang pinto nandoon si Unagi. Na nagkataon na may dalang monofilament sutures, agad itong iniabot kay Yu. Salamat sa tulong ni Unagi sa pancreatic tumor removal naging maayos ang operasyon. Dahil sa isang kasakiman sa wakas ay ibinahagi ni Dr. Kitazawa ang nangyari kay Dr. Terashima ang ama ni Yu. Pagkatapos marinig ang pag-amin ni Dr. Kitazawa, ngumiti si Yu dahil naniniwala siya kay Dr. Kitazawa. Ang regalong tsokolate ay mula sa Paris ay nagustuhan ni Yu. Dahil sa kaakit-akit nitong hugis at makulay na mga kulay. Bagaman hindi nila natanggap ang 100 milyong yen binayaran pa rin ni Nado ang bawat miyembro ng koponan ng 10 milyong yen kasama si Unagi. Noong una ay tinanggihan ni Unagi, ang pakiramdam na hindi karapat-dapat sa pagbabayad. Ngunit sinabi sa kanya ni Noda na ang medikal na pagkakamali ay isa publiko. Lumabas na si Dr. Kitazawa ay nagpasya na managot sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Sa sandaling iyon ay hindi na napigilan ni Unagi ang kanyang mga luha at nagpasalamat sa kanyang mga kaibigan sa kanilang suporta. Inanyayahan siyang muling sumali sa pangkat ng medikal. Si Okuzumi ay abala sa pagsulat ng isang artikulo tungkol sa chocolate doctor. May larawan na nagpapakita ng grupo ng mga medikal na propesyonal na nagsasagawa ng operasyon. Ngunit nakakagulat na ang pangunahing doktor ay tila bata. Kaya naghinala si Okuzumi na maaaring si Yu ang chocolate doctor. Sa base nakita ni Zandex si Yu na nagsasanay sa operasyon.
Binanggit ni Yu na palaging tinuturuan siya ng kanyang ama na magsanay ng paulit-ulit. Isang araw ay nakatanggap si Noda ng tawag mula sa isang mas matandang lalaki na labis na desperado na ipinaliwanag ng lalaki na may malubhang sakit ang kanyang anak. Hindi niya alam kung ano ang sakit, dahil hindi pa nadala sa ospital ang bata. Ngunit base sa kanyang online research ay hinala niyang may liver failure ang kanyang anak. Nakiusap siya sa Chocolate Doctor team na magsagawa ng liver transplant at nangakong tutugunan ang anumang kondisyon na kailangan nila. Inutusan ni Noda ang kliyente na buksan ang isang sobre sa ilalim ng mesa at nilagdaan ang kasunduan sa pagiging confidential. Pagkatapos ay tinalakay ni Noda ang kaso sa team. Sa isang pulong ipinaliwanag niya na gusto ng kliyente ng liver transplant para sa kanyang anak, na nagpapakita ng mga sintomas tulad ng paninilaw ng balat at labis na pagkapagod na talagang nagpapahiwatig na sakit sa atay. Gayunpaman si Noda ay nag-aalangan na tanggapin ang kaso. Dahil ang kliyente ay tila hindi kayang bayaran ang 100 milyong yen na bayad. Ang iba pang mga miyembro ay nalilito at nag-aalala din. Nagtataka kung paano nakuha ng kliyente ang numero ng Chocolate Doctor. Mas lumakas ang kanilang hinala nang matuklasan nila ang isang pagkakaiba sa mga apelyido sa pagitan ng kliyente at ang pasyente. Sa van si Noda ay nagulat sa biglang pagsulpot ng isang lalaki, ang kliyente na humihiling ng liver transplant para sa kanyang anak. Ang lalaki ay hinawakan si Noda sa kwelyo na nagmamakaawa sa team na isagawa ang operasyon at iligtas ang kanyang anak na lalaki. Biglang nagpakita ang lalaki ng tato na katulad sa killer. Inamin niya na minsan siyang miyembro ng isang madilim na organisasyon at nangakong magbabahagi ng impormasyon tungkol sa grupo. Nang marinig ang usapan biglang lumabas si Yu ng van. Nahulaan agad ng lalaki na ang bata ay ang Chocolate Doctor. Pinagalitan siya ni Yu sa pag-iwan sa kanyang may sakit na pasyente. Ang lalaki ay mabilis na sumagot na naglagay siya ng CCTV camera sa kwarto ng kanyang anak. Nakita ni Yu ang monitor na mahina ang paghinga ng pasyente. Naghinala siya na baka hindi lang sa atay ang problema at kailangan ng bata na masuri agad. Si Yu at ang kanyang koponan ay mabilis na naghanda at nagtungo sa bahay ng pasyente. Nagsagawa sila ng masusing pagsusuri at natuklasan na ang bata ay hindi nagdurusa ng liver failure. Ngunit sa pulmonary hypertension na may heart failure. Kaya hindi na kailangan ang liver transplant, sa halip ay nagpasya si Yu na magsagawa ng isang procedure para isara ang systemic shunt. Nagsimula ang operasyon sa mabilis na paghahanda. Ngunit sa kalagitnaan ng operasyon ay naganap ang matinding pagdurugo dahilan para bumagsak ang vital signs ng pasyente. Lumabas na may pumutok na daluyan ng dugo na nangangailangan ng artificial na daluyan ng dugo. Kaagad na ipinakita sa kanya ni Giroburuto ang kasanayan sa pamamagitan ng paglikha ng isang artificial na daluyan ng dugo mula sa tela. Si Yu ay agad na gumamit ng artificial na daluyan ng dugo at tinahi ito sa bituka ng pasyente. Salamat sa solidong kooperasyon ng koponan na nagawa nilang ihinto ang pagdurugo at patatagin ang kalagayan ng pasyente. Samantala sa labas ng silid si Noda ay nakipag-usap sa lalaki. Binanggit niya na mayroong isang grupo ng mga tao na naniniwalang kaya nilang pagandahin ang mundo sa pamamagitan ng pagpatay sa mga miyembro ng mga ilegal na organisasyon. Isiniwalat din ng lalaki na nalaman niya ang tungkol sa Chocolate Doctor mula kay Chihiro. Matapos marinig ang lahat ng impormasyong ito ay nagpasya si Noda na makipagkita kay Chihiro. Pagdating niya nakita niya si Chihiro na balisang may hawak na malaking bag na parang may hinihintay siya. Gayunpaman napansin din ni Noda ang presensya ng mga pulis sa lugar na napagtanto na ang kanilang kliyente ay isang kidnapper na humihingi ng ransom sa ina ng pasyente. Si Noda ay naunawaan na iniulat na ni Chihiro ang pagkidnap sa pulisya. Nang mapansin na ang mga pulis ay palapit sa kanilang kliyente, si Noda ay mabilis na nakipag-ugnayan sa medical team at sinabihan silang umalis kaagad. Iginiit ng kliyente na kinidnap niya ang bata para sa kanyang kabutihan na nangangatuwiran na ang biological na ina ng bata ay walang pakialam sa kanya. Sa kaguluhan na sinabihan ni Yu ang lahat na tumahimik, dahil nilayon niyang tapusin ang operasyon kahit ano pa ang mangyari, para makumplito ang huling tahi sa pasyente. Sa sandaling ito ay nakaisip si Giroburuto ng isang napakatalino na ideya at ang kanyang mga kasamahan ay mabilis na nag-impake at nagtago sa likod ng van. Naiwan si Yu na mag-isa para tapusin ang huling tahi. Nang dumating ang mga pulis ay agad nilang hinuli ang kliyente. Naabutan din nilang nakatali sina Yuki at Yu na tila kinidnap sila ng kliyente. Sa harap ng pulis ang batang katatapos lang ng operasyon ay iginiit na hindi siya kinidnap. At ang lalaking inakusahan ng pagkidnap sa kanya ay ang kanyang tagapagligtas. Ang lalaki ay nagtapat sa pulisya na nagawa niyang linlangin ang bata.
Samantala si Yu ay nagpanggap na natutulog sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos ay mabilis na nakatakas nang dumating si Unagi upang sunduin siya. Nang sila ay nagtipon-tipon, humingi si Yu ng tawad at niyakap si Noda na umiiyak. Dahil hindi niya sinunod ang kanyang utos, umamin si Yu na takot siyang mawalay kay Noda. Noong gabing iyon nilapitan ni Okuzumi si Noda na may dalang artikulo tungkol sa pagkakakilanlan ng Chocolate Doctor. Sinisi ni Okuzumi si Noda na ginawa si Yu bilang Chocolate Doctor kahit nangako si Noda na protektahan siya. Ngunit si Noda ay tumugon ng isang maliit na tawa at sinabi kay Okuzumi na huwag i-publish ang artikulo. Dahil ito ay hindi pa wasto, noon na may bahagyang pagbabante na tono ay sinabi ni Noda kay Okuzumi na siya ay nakapatay ng isang tao. Noong hapong iyon ay nakikipaglaro si Yu sa kanyang mga kaibigan nang hindi sinasadyang nakita niya si Degawa na nagbo-volunteer para sa mga walang tirahan. Inimbitahan ni Yu si Degawa para sa pag-uusap. Na-curious si Yu, dahil naging napakabait ni Degawa na nagbo-volunteer at nag-donate ng 10 million yen. Pero nang sasagot na si Degawa ay biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon sa galit. Nilapitan niya ang isang lalaking walang tirahan na nagbabalak na bugbugin siya. Ngunit mabilis na napagtanto na ito ay maling tao. Sa sandaling iyon binigyang diin ni Degawa na hindi siya ang napakahusay na tao na akala niyo. Nabunyag na si Degawa ay naging isang voluntaryo dahil siya ay naghahanap ng isang taong kilala niya. Ibinahagi niya ang insidenteng ito kay Yu, na nagpaliwanag na ang taong walang tirahan na hinahanap ni Degawa ay ang kanyang kuya na nawala ilang taon na ang nakararaan. Noong araw na iyon natuklasan ni Yu na nababasa ni Degawa ang iniisip ng mga tao sa pamamagitan ng mga ekspresyon ng mukha. Inamin ni Degawa na ang kanyang kapatid ay makasarili. Isang araw bumalik sa Japan ang kanyang kapatid at nagsimula ng negosyo na kalaunan ay nabigo. Pagkatapos noon ay nawala siya at nag-iwan ng malaking utang. Kahit na namatay ang kanilang ama ay hindi na bumalik ang kapatid nito. Ngunit may narinig siya mula sa isang tao na ang kanyang kapatid ay nawalan ng tirahan. Kaya naman hinanap siya ni Degawa sa pamamagitan ng pagboboluntaryo. Umamin na kung mahanap niya ang kanyang kapatid ay gusto niyang suntukin siya. Nang mag-alok silang tulungan si Degawa na hanapin ang kanyang kapatid. Tumanggi siya na sinabing ito ay personal. Habang sina Noda at Okuzumi ay nakakuha ng vital information tungkol sa isang madilim na organisasyon. Ang organisasyong ito ay kilala sa pagpuna sa mga makapangyarihan at kahit na pagpatay sa mga itinuturing nilang masamang tao. Inamin ni Chihiro na siya ay halos mahuli. Gayunpaman sa panahon ng isang seminar nakita rin niya ang isang sikat na aktor na nag-claim na nakilala niya ang pinuno ng grupo. Nang marinig itong si Noda na sabik na malaman ang higit pa. Nagpa siya na makipagkita sa aktor ngunit bago umalis ay hindi napansin ni Noda na si Okuzumi ay lihim na naglagay ng tracker sa bulsa ng kanyang jacket. Nang si Noda ay dumating nakita niya ang aktor ay naghanda na umalis. Sakay ng kanyang motorsiklo maingat na sinundan ni Noda. Nagkita sila ng kanyang kasintahan na isang aktres din na nagngangalang Erika. Patuloy na sinundan sila ni Noda, ngunit sa isang daan ay biglang bumangga ang kanilang motorsiklo. Kaya nasugatan silang dalawa at si Erika ay walang malay. Si Noda ay agad na lumapit sa kanila, gayunpaman dahil sa kanilang mga celebrity reputations ay nakiusap ang aktor kay Noda na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa aksidente. Nang naramdaman ni Noda ang isang pagkakataon na inalok niya na tulungan siya sa ilalim ng 3 kondisyon. Bayad na 100 milyong yen sa cash, isang pinirmahan na confidential na kasunduan at ilang magandang tsokolate. Sa sitwasyong ito ay kinailangan ng aktor na sumang-ayon sa lahat ng mga kondisyon para maligtas si Erika. Nang biglang nabigla si Noda sa matinding pagdurugo mula sa ilong at tainga ng aktor na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Si Noda mabilis na nakipag-ugnayan sa kanyang medical team na nagpapaalam sa kanila na maghanda para sa isang operasyon. Sa kabilang banda si Okuzumi na nagtanim ng tracker ay nakikinig sa bawat pag-uusap ni Noda. Pagdating ng koponan ay mabilis na inihanda ang mga kinakailangang surgical tool. Pagkatapos ng isang mabilis na pagsusuri na natuklasan nila na ang babae nagkaroon ng namuong dugo sa pagitan ng 2 layer na sumasaklaw sa utak. Sa kaibahan ang lalaki ay nagkaroon ng skull-based fracture na may posibleng pagdurugo mula sa panloob na artery. Napagtatanto nila ang hirap ng paghawak sa parehong mga pasyente ng sabay-sabay. Hinati ni Yu ang team na pinagkatiwalaan niya kay Noda sa operasyon ng babae. Habang ginagawa niya ang artery bypass sa lalaki, gayunpaman ay biglang lumitaw ang pag-aalinlangan sa mga miyembro ng team. Dahil isa lang ang kamay ni Noda kaya nag-aalala sila sa kanyang kakayahan.
Ngunit nanatili si Yon na tiwala kay Noda. Binigyan niya siya ng mga tagubilin sa mga hakbang na kailangan niyang gumawa ng butas sa bungo. Gupitan ng Duramater at ipasok ang isang tubo upang maubos ang naipon na dugo. Si Unagi na tinutulungan si Noda na kinuha ang scalpel at ginawa ang paghiwa. Ngunit nang siya ay malapit ng mag-drill sa bungo ay lumitaw ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Biglang bumalik sa isipan ni Noda ang isang madilim na sandali mula sa kanyang nakaraan. Nang mawalan siya ng isang pasyente dahil sa isang pagkakamaling nagawa niya matapos ang kanyang kamay ay napinsala. Sa sobrang takot ay nagpasya siyang hindi na ituloy ang operasyon. Nagpasya si Yon na gumamit ng alternatibong paraan sa pamamagitan ng paghiwa sa leeg ng lalaki upang pansamantalang ihinto ang daloy ng dugo. Sa pamamagitan ng pagharang sa artery habang naghihintay sa pagdating ng ambulansya. Matapos matagumpay na itigil ang pagdurugo sa lalaki ay mabilis na lumipat si Yu sa babae, pinutol ang Duramater at ipinasok ang isang tubo upang maubos ang naipon na dugo. Nang matapos niya ang huling tahi ay maririnig ang tunog ng ambulansya sa di kalayuan. Ang medical team ay mabilis na nag-impake at iniwan ang parehong mga pasyente. Bago umalis si Noda ay biglang napagtanto niya na may tracker at naghinala kay Okuzumi. Pagkatapos nila, nagdala si Noda ng malita na naglalaman ng 100 milyong yen na cash at ilang tsokolate. Gaya ng dati ang bawat miyembro ay nakatanggap ng kanilang bahagi na 10 milyong yen. Habang nakuha ni Yo ang tsokolate na nagustuhan niya, lumilipas ang panahon ang buhay ng mga dating miyembro ng Chocolate Doctor ay nagsimulang magbago. Si Sandaka ay kumuha ng trabaho bilang isang anesthesiologist sa hospital. Si Ashio ay sumali rin sa ospital bilang isang nurse. Habang si Anagi ay nagpatuloy sa medikal na paaralan at determinadong kumuha ng medikal na lisensya. Sa ibang lugar si Dagawa at ang kanyang kapatid na lalaki ay nagtatag ng isang organisasyon upang suportahan ang mga walang tirahan. At nagpasya si Owaray na manirahan kasama ang kanyang kasintahan at tumuon sa kanyang karera bilang isang komedyante. Napinili ni Giroboruto na ayalay ang kanyang sarili sa kanyang trabaho bilang isang animator. Samantala si Okuzumi nakatanggap ng parangal sa kanyang kumpanya para sa kanyang artikulo na nagbunyag ng katotohanan sa likod ng mga pangyayari 2 taon na ang nakakaraan at naglantad sa grupo. Sa gitna ng kalungkutan na gumagapang sa kanyang puso, nagulat si Okuzumi sa isang mensahe mula kay Noda. Sa mensahe ay ipinahayag ni Noda ang kanyang malalim na pasasalamat sa lahat ng tulong at suporta na natanggap niya. Sinabi niya na kahit nawalan siya ng kanyang kanang kamay pangarap na trabaho at tahanan nakahanap siya ng lakas dahil palagi si Yu nasa tabi niya at dahil naniwala si Okuzumi sa kanya. Sina Noda at Yu ay nakahanap ng isang mapayapang lugar kung saan nagbukas sila ng isang libreng klinika upang gamutin ang mga may sakit at nangangailangan ng pangangalagang medikal. Mula sa kanilang dating kaakit-akit na mundo ay nanatili si Yu sa kanyang natatanging sarili. Inaasahan pa rin niya ang tsokolate mula sa bawat pasyente na kanyang ginagamot, isang ugali na hindi na mawawala. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.